Ayun, Brother Ay, ako, Simon. nandito pa ako, no? Wala akong makita yung pipindutin dito. Okay lang po. Okay lang po. Kausap naman tayo. Paano? Kanina. Kasi, oh, Opo. isa din ako sa hindi ganong marunong. Ay, opo. Naku, tuturuan kayo ng Panginoon sa ganyan. At kung ano naman ang sasabihin ko, bahala po ang Holy Spirit na magpaliwanag sa inyo. Makinig lang po tayo, tatay. Makinig lang tayo. Okay po? Sige. Start tayo. Okay. Pray lang ako saglit. Father, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat sa kabila ng kabisihan ng bawat isa. Kami po ay nandirito, mga kalalakihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang halaga ng mentorship. Ano po ang ginawa ng aming mga naunang kamanggagawa? Bakit mahalaga ang may mentor? Ano ang dapat na relasyon ng mentor sa mentee? At ang mentee sa kanyang mentor. Tulungan mo kami dahil isa sa problema ng mga man of God sa panahon ngayon. Dahil hindi naunawaan ang salitang mentor at mentorship. Ano ang tamang relasyon ng mentor sa kanyang mentee at mentee sa kanyang mentor. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng mahusay, Lord God, na kaalaman na nagmumula sa iyo. At walang kapangyarihan ang lahat ng gawa ng demonyo sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Sa muling pagbubukas ng men's ministry, katatagin mo ang mga kalalakihan ng iglesia mo. More, Panginoon. Hindi lang malakas spiritual, malakas din kami emosyonal, malakas din kami physical. Tatlo ang aming aalagaan sa aming journey sa iyo. Our body, our soul, and our spirit. In Jesus' almighty God and precious name, everybody say, Amen. Amen. Yan. Amen. Sige. Start tayo. Ang title natin, sino kaya pwedeng makapag-open ng mic lang para may kausap akong isa? Ikaw na lang kaya, Brother Mike. Mukhang malakas yung signal. Brother Mike, open mo lang yung mic mo. Total, mic ka na. Ano? Brother Mike, tama ba? Sige, bro. Brother Mike, anong title nga natin? Title natin ay Important mentoring. Mentorship. Mentor plus relationship. Ayan nakita nyo po sa natin. I-resend ko uli sa group. Hindi na tayo mag-i-slide. Samahan nyo na lang ako sa Bible nyo. Ayan po, yung poster natin. Actually, ang title lang talagang gusto kong ilagay ay importance of mentoring. Pero alam nyo po, may magandang message ang Panginoon sa mismo sa akin at sa bawat isa sa atin. Nasanay tayo sa salitang mentoring. Pagka mentoring, pagsasabihan ka, no? Aalagaan ka sa words, aalagaan ka sa payo, tama po ba? Yan ang pagkakaintindi natin sa mentoring. Pag sinabi naman nating mentor, ang mentor ko yan kasi siya yung nagpapayo sa akin. Siya yung hinihingan ko ng tulong pagka may kailangan ako. Tama? Pagka halimbawa may problema ako, siya agad ang naiisip kong tanungin. So, yan ang mentor ko. Kapag ikaw naman ay sinasabi mo sa sarili mo na mentor ka, pagka may lumalapit sa'yo, laging ikaw ang hinihinga ng payo, ng tulong, ang sasabihin mo sa kanya, yan ang mentee ko. Nga pala, pag sinabing mentee, siya yung mini-mentor. Yan, sulat nyo na lang. Mentor, tsaka mentee. Kumbaga sa si Paul, mentor, si Timothy, mentee. Yan. So, ganun yung understanding natin dyan. Kaya lang, nung pinag-aralan ko siya, lately mukhang mababaw ang pagkakakilala natin sa salitang mentor at salitang mentee. Dahil kung bubuksan natin ang Biblia, ang mentor at ang mentee, dapat sila ay merong malalim na relationship. So meaning, hindi ka lang naghahanap ng mentor mo o mentee mo.
Dapat ang binubuo ninyong dalawa ay isang magandang relationship. So, dapat ikaw, menti ka, meron kang relasyon sa mentor mo. At ikaw na mentor, meron ka dapat relationship dun sa menti mo. So, meaning, ang itinataas nating level sa mentorship ay relationship. Kasi kung halimbawa, sinasabi mong mentor ko yan, tapos pag may kailangan ka lang, tsaka mo siya nire-replyan. Pagka wala ka ng kailangan, ikaw naman ang hindi na makumusta. Aba, hindi mentor ang tingin mo sa kanya. Dahil ang sinasabi ko nga, kung talagang mentor ang tingin mo sa kanya, dapat whether good or bad ang iyong situation, may connection ka sa kanya. Hindi yung kung kailan mo lang gustong kumunik sa mentor mo. Dapat ganon ang nabubuong relasyon ng bawat isa sa atin. Kasi kung mini-mentor ka naman ngayon, darating ang panahon, mag-mentor ka eh. Kung hindi ka na alagaan mabuti, hindi ka na mentor ng mabuti, hindi mo rin kayang mag-mentor someday. Kung paano ka lang i-mentor, ganun ka lang din mag-mentor someday. At kung hindi na-build ang relationship sa iyo ng mentor mo, hindi ka rin mag-build ng relationship sa i-mentor mo. Kaya ang mentoring dapat gawin nating mentorship. Ibig sabihin, mentor with relationship. Kasi kapag walang relationship, pag may problema lang, saka kayo nag-uusap ng mentor mo at ng mentee mo, walang nabubuong relationship. Nandiyan pa ba kayo? Brother Mike, nandiyan pa ba sila? Bro, amen. Galit na ba Amen. sila? Galit na ba sila sa akin? Galit na. Malapit na. Okay lang? Okay lang kayo? Kaya pa ba? Kaya pa ng puso? Remember, mahal ko kayo, kaya ako po kayo dinidiretso ng ganito. At wala tayong pinipersonal dito. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng tamang mentoring. Kasi akala natin, basta mentoring. Amen. At sinabing mentor, may mentor ako. Pagdating naman ng may problema ka lang, tsaka ka magpapamentor. Pag may kailangan ka lang, tsaka ka magpapamentor. Darating ang panahon, kukumustahin ka ni mentor, hindi ka na mahagilap. So walang relationship. Ganon din si mentee. No? Hindi na sumasagot si mentor. Vice versa. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon dumating sa atin, ang talagang nire-restore niya ay relationship. Napansin niyo ba yon sa Biblia? Lagi na lang ang Diyos natin, ang kanyang final desire, final goal, pansinin ninyo, laging relationship. Ang ayaw na ayaw ng Panginoon ay ang nasisirang relasyon. Sige, bukas tayo ng konti. Basa tayo ng konti. Napakadami nito no sa Bible. Sulat nyo na lang yung iba. For example, ako nung nag-aral ako dito, mukhang ang unang mentor na nabanggit sa Bible ay si Jethro. No, nung minentor niya si Moses, pinayuhan niya si Moses, bumuo ka ng tig-80, tig-100. Ganyan ang gawin mo para hindi ka mahirapan. May small group, may malaking group. So mahalaga yung may nagme-mentor, ibig sabihin, nagka-guide sa'yo, nagpapayo sa'yo, pinapaalalahanan ka. Nakukuha nyo? Importante kasi ang may mentor eh.
Paano sasaba ka sa giyera? Kahit naman sa trabaho, hindi ka naman pwedeng pumasok sa trabaho na walang magtuturo sa'yo. Ipapaalam sa'yo, nasa ng toilet, nasa ng kitchen, ganito pagbuhat ng galon. Kailangan may mag-guide sa'yo kasi may mga nauna sa'yo eh. May mga dumaan na sa pagdadaanan mo pa lang. So napakahalaga ng mentor. Pinaiikli, pinagaganda ang journey mo. Sila ang nakakakita ng mga dadaanan mo kasi dinaanan na nila yun. So pinakamahusay na mentee, naghahanap siya ng mentor na marami ng experience. Marami ng pinagdaanan. Nakukuha nyo? Hindi lang ito basta may alam sa Bible. Alam niya ang hermeneutics, alam niya ang theology. Ayos ito Hindi lang po ganun. Titingnan mo rin yung karakter niya kasi kapag kumukuha ka ng mentor mo, mahahawa ka sa karakter niya. Kaya hindi lahat kukunin mo rin kay mentor kasi hindi naman perfect ang iyong mentor. Tingnan natin sa Bible, sino ba ang i-example ko sa'yo? Napakadami nito eh. Katulad ni Elijah, minentor niya si Elisha. Si Moses, minentor niya si Joshua. Si Paul kay Timothy. Si Jethro kay Moses. Si Samuel, ang minentor niya nung una, si Saul. Sumunod, si David. Diba? Sino pa? May mga babae rin. Si Deborah. Si Elizabeth. Ang minentor niya mismo, si Maria, na ama ng ating Panginoong Hesus. Si Priscilla at Aquila. Remember, ang minentor niya si Apollos. Dahil si Apollos, preach siya ng preach. Pero walang preaching about sa Holy Spirit. Hinila siya ni Priscilla at Aquila. Can you go to sige, unahin na natin si Moses. Tsaka si Moses tsaka si Joshua. Brother Sino ba nandito? Brother Chris. Basahin nga natin yung Exodus 33:11. Exodus 33:11. Nandiyan pa ba? Brother Chris, Tuper? Opo. Sige. Wait lang. Bro, basahin mo nga yung 11. Exodus 33:11. Exodus 33:11. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila katulad ng magkaibigan na nagkikwentuhan. Pagkatapos, bumabalik si Moises sa kampo. Pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nanatili sa tolda. Amen po. Nananatili daw saan, Brother Christopher? Nanatili sa tolda. Nananatili sa tolda. Mabigat itong si Joshua. Dahil alam na alam ni Joshua na si Moses, nasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Nasa kanya yung Holy Spirit eh. So ang ginagawa ni Joshua, alam niya kung kanino siya magpapamentor. Nakuha nyo? So meaning, kung naghahanap ka ng isang mentor, number 1, dapat siya ay spirit-filled. Dapat nakikita mo sa kanya na gumagalaw talaga sa kanya ang Holy Spirit. Kasi kung wala sa kanya ang Holy Spirit, paano kanyang papayuhan ng makadiyos? Paano kang papayuhan ng may wisdom from the Lord? Kaya pinipili din dapat yung mentor mo. At kung ikaw ay nakatagpo ng mentor na lumalabas sa kanya
ang karunungan ng Panginoon, nasa kanya ang presensya ng Panginoon, wag na wag mong bibitawan yung mentor na yan. Kasi makukuha mo kung ano yung anointing na meron siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Napakadami sa Biblia na kung sino yung mentor niya, maya-maya, nasa kanya na yung anointing nun. Higit pa sa nagagawa minsan nung mentor niya. Kaya pag-isipan ninyo ngayon, sino-sinong mga tao ang pinagkatiwalaan ninyo. Kanino kayo nagpapamentor? Sino-sino ang mga tao na yan? Number one, dapat nakikita nyo sa kanya ang galaw ng Holy Spirit. Kaya ang ginawa ni Joshua, hindi niya binibitawan si Moses. Even Elisha, nung ang anointing na kay Elijah, nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, hindi niya ito iniiwanan. No? Bagamat tandaan natin, hindi laging yung tao, hindi dahil Moses ito, hindi dahil Elijah ito. Sila ay mga pangkaraniwang tao lang. Ang sinasabi ko sa inyo, sumasa kanila ba ang Espiritu ni Yahweh? Nasa kanila ba ang wisdom ng Holy Spirit? So yun. At kung makatagpo ka ng ganong mentor, dapat maging maladyos. Now, tingnan mo yung nangyari, Brother Christopher, kay Joshua. Tingnan mo yung relationship nilang dalawa, no? Hindi iwanan si Moses. After that, tingnan mo basahin mo yung Deuteronomy chapter 34, verse 9. Ano na nangyari ngayon kay Joshua? Verse 9. Ano sabi? Verse 9. Ngayon, si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Amen. So, nakita ninyo, after nun, itong si Joshua, tau-tauhan lang ito ni Moses noon. Nasa tent nga lang Nasa labas pa nga ng tent Pero dahil matalino itong si Joshua, alam niya kung kanino siya magpapamentor, alam niya kung saan niya uubusin ang kanyang panahon, kung kaninong tao. Kaya dapat piliin ang sinasamahan because bad company corrupts good character. Kung gusto mong maging mahusay talaga na man of God, pinipili mo ang mga taong pinapakinggan mo, sinasamahan mo, at higit sa lahat, pinipili mo ang mentor mo. Marami niyan sa body of Christ. Maraming mga taong filled with the Holy Spirit. Piliin niyo yun. Number one talaga. Kung hahanap ka ng mentor, filled dapat ng Holy Spirit. At pagka nakita mo yun, ayusin mo yung relasyon mo yun. Katulad ni Joshua. Alam niyo yung nasa labas ng tent? Alam niyo yung ibig sabihin yan? Kahit anong sabihin ni Moses, ready si Joshua. Ganon si Joshua. Anyway, hindi na tayo magtatagal yan. Number 2. Sino pa ba ang gusto nyong gawing example? Wala na tayong time. Kuha na lang tayo ng isa. Kilala nyo si Paul tsaka si Timothy? Tama? Amen. Alam niyo po ba kung ano ang relationship ni Paul tsaka ni Timothy? Ang tawag ni Paul sa kanya, my son. Son in the faith. So alam niyo naman na to. Kukwento ko na lang sa inyo. So si Timothy, alam niya kung sino ang mentor
Kung nagkasakit si Timothy, nag-aalala si Paul sa kanya, uminom ka ng kaunting alak. No? Naku, baka maganda pa yun ng ganong mentor, ah. No, Brother Chris, ano? Pinapayagan kayong uminom ng alak, ano? Brother Chris, ah. No. Tapos bandang huli, Lord, yung mentor ko naman ang nagturo sa akin, eh. Naku, wrong context po yun, ah. Gamot nung araw yun. Ngayon, kung sinisikmura kasi si Moses noon, hindi yun nakakalasing. Bawal nga sa Bible yun, eh. Gamot nung araw yun. Ngayon, hindi mo na kailangan uminom ng wine. Meron ng Kremil S. Bumili ka na lang ng gamot. So, ibig sabihin, si Paul, ganun siyang mag-alaga. Ganun siyang magmahal sa mentor niya. Ganun din ang relationship ni Timothy sa kanya. Okay? Gusto ko kasi makahingi ako ng ano sa inyo, question and answer. Bibilisan ko na lang. Marami niyan sa Bible. Pero ang the best example ng mentor and mentee, alam niyo po ba kung sino? Alam niyo kung sino ang the best example ng mentor and mentee? Anyone? Andiyan pa po ba kayo? Alam niyo kung sino? Hello? Andiyan pa po ba kayo? Yung mahusay talagang mag-instruct. Kasi ang mentor, hindi ka naman, nga pala ang mentor, hindi yung kokontrolin ka. O hanggang ganito ka lang. O basta hanggang alas 8, dapat nakauwi ka na. Hindi ganoon. Ang mentor ay ginaguide ka. Pinapayuhan ka. Inaalalayan ka. Nakukuha ninyo? Nakukuha ninyo? Alam niyo po ba kung sino ang the best mentor sa Bible? Holy Spirit po. Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit. Ang Panginoon mismo ang pinakamahusay na mentor. Ang Panginoon ay nagme-mentor. Bibigyan ko kayo ng example. Kasi sa panahon natin, talaga ngayon, Holy Spirit. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yung example talaga na nagkaroon sila ng mentoring. Can we go to John? John chapter 12, verse 49. Tingnan niyo yung example ng kanilang mentoring. John, dito tayo magtapos. John chapter 12, verse 49. Marami kasi yan eh. Actually, marami nakaprepare. Wala lang tayong masyadong time. Sige, ito na lang. Bigay ko sa inyo. John chapter 12, verse 49. Pakibasa po. Anyone? Mga polit po yan. Sige. Ano nakalagay? Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko. Hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang aking nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. Ang the best example ng mentor and mentee is God the Father and the Lord Jesus Christ. Kung ang Panginoon mismo handa siyang makinig sa instruction ng Ama, ganun din tayo. Dapat marunong tayong makinig sa instruction ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay laging nag-guide sa iyo yan. Trabaho niya yun eh. He will guide you into all truth. He will tell you what is to come. Trabaho niya yun eh. Kaya ang pinaka-the best mentor ay mismong ang Panginoon. So kung sinasabi nating mentorship, dapat dun sa mentor mo, meron kang maayos na relationship. Pero tandaan, madalas, ang ginagamit ng Panginoon ay yung mentor mong tao. Lumalabas sa kanya yung mga gustong sabihin ng Holy Spirit. Kaya nga introduction ko sa inyo, dapat ang mentor mo ay filled with the Holy Spirit kasi ang the best mentor pa rin ng lahat ay Holy Spirit. Kaya dapat yung mentor mo, filled ba siya ng Holy Spirit, guided ng Holy Spirit? Dahil ang Panginoon, mismong ang Diyos ang kanyang mentor, ang kanyang tatay, ang kanyang Father in heaven.
So, dapat ganun din tayo. Okay? Ngayon, sa conclusion, mabilis lang tayo. Sa conclusion ko sa inyo, pumikit tayo ng konti. Pikit lang konti. Konti lang. Sino ang mentor mo? Aba, pagka wala kang mentor, siguraduhin mo lang na nakikinig ka talaga sa Holy Spirit. Kung wala kang mentor, be sure na dapat sigurado ka na ang Holy Spirit mismo nag-i-instruct sa'yo. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mabuhay ng walang instruction. Hindi mo alam ang lahat. Kailangan may nagbabantay sa'yo, nagpapaalala sa'yo, may pumipigil sa'yo pagka nagwawala ka. May nagpapaalala sa'yo, brother, bumabalik yata yung pag-iinom mo, paninigarilyo mo, pagsusugal mo. Pasalamat ka, may nagpapaalala sa yung mentor na gano'n. Dahil pag wala kang mentor na gano'n, magwawalwal ka ulit at maglulublob sa kasalanan. Para kang isang Kristiyanong attend sa church pero naka-backslide ang iyong puso dahil sa iyong pamumuhay. Pasalamat ka, may mga totoong mentor na nagsasalita ng totoo sa iyo. Dahil ang totoong nagmamahal ay nagsasabi ng totoo. Sa paraang hindi ka ma-offend. Tandaan mo nga pala, no? Kapag ka ito ay galing sa Holy Spirit, hindi ka ma-offend. Susunod ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, yun yung mahanapin mong mentor. Masakit magsalita, pero hindi ka na-offend. Why? Salitang galing sa Holy Spirit. No? Alam mo yun. Ako po, mga mentor ko ganyan. Nasasaktan ako, pero nababago ako. Dahil alam kong nakikare lang sila sa akin, mahal nila ako, wala silang planong ma-offend lang ako, walang ganun. Sarap na makatagpo ng ganung mentor. Yung tunay ang relasyon sa'yo. Mahal ka, kaya ka mini-mentor. Mahal ka, kaya ka pinapaalalahanan. Umanap ng ganung mentor. Kung wala, manalangin sa Panginoon. Lord, ituro mo sa akin sino yon. Sino yung tao na yun. At kung nakatagpo ka ng ganung mentor, padala siya ng Panginoon sa iyo para sa ikabubuti mo. Makinig, alagaan ang relasyon sa mentor, at mga nagme-mentor, alagaan ng relasyon sa mini-menti ninyo dahil responsibility ninyo yan na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Remember, mga tupa ng Diyos yan. Ingatan ninyo ang mga taong inaalagaan ninyo. Kung nagwawala, panalangin nyo sa Panginoon. Remember, ang Holy Spirit pa rin ang the best mentor nila. Kung ginawa mo ang best mo sa menti mo, huwag i-condemn ang sarili dahil sa Panginoon ng lahat ng bagay. No? Brother Mike, hanggang doon na lang siguro para magkaroon tayo ng konting forum. Meron pa tayong 20 minutes kung ano ang natutunan natin, kumustahin natin sila, may mentor ba sila, ano ang tanong nila sa mentor nila or mentee nila, anong problema nila. Yun lang po. Pray lang ako saglit, Brother Mike. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat sa maikling mensahe na binigay mo sa amin na mahalaga ang relasyon namin sa aming mentor, ang aming ugali sa aming mentor, ugali namin sa aming mentee. Salamat, Panginoon, na ang hinahanap mo pala lagi sa amin ay yung the best relationship namin sa pinadala mong mentor namin at lalo na ang isinugo mo na ang Holy Spirit. Tulungan mo kami, Panginoon, palaguin mo kami sa aming kalagayan. Magkaroon kami ng maayos na relasyon sa bawat isa. Ikaw po ang magpaalala ng mga salitang ito sa panahong kailangan ng bawat isa, including sa akin, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming sitwasyon, lumago kami, mabantayan ang aming body, ang aming soul, ang aming spirit sa patuloy
na pagpapaalala sa amin, hindi lang ng Holy Spirit, kundi ng aming mga mentor na ginagalawan din ng Holy Spirit. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Back to you, Brother Mike. Amen. Thank you, Brother Roland. No? Praise God sa paalala. No? At yun nga, napakahalaga ng mentoring. Ano? Hindi lang siya basta kaibigan, kung hindi talagang ginagamit din siya ng Lord para ano rin tayo, i-guide tayo, ano? And encourage, at saka kung tayo ay naliligaw, tayo ay mapaalalahanan. Ano? But of course, lahat tayo meron personal accountability sa Lord. Ano? Kung may pagkukulang ang mentor, ano, hindi yan enough na dahilan para tumalikod. Ano? So, ginagamit din ng Lord ang mga mentor para talaga tayo ay lumago. Ano? Yun nga, sabi ni Brother Roland, ano? Gandang paalala. May mga pinagdaanan na yung mga mentor na yun na hindi mo na kailangan pang pagdaanan yung mga consequence, di ba? So, doon pa lang sa natutunan nila, pag natutunan mo, ano na yun? Talagang magbe-benefit tayo doon. Ano? So, meron po ba nais magtanong muna, ano? Baka meron pong katanungan about sa mentoring or meron po ba mga challenges na na-encounter natin bilang mentor or bilang mentee. Ano, kung meron naman tayong mga conflict sa ating mga mentor, baka pwede rin natin itanong at tulungan tayo ni Brother Roland na ma-deal yun, ano? Sige po. Praise the Lord. Yan, sige po, Tatay Robert. Alam mo, ang nakikita ako nga parang effective na kasama ko, hindi na iwan ko lang makatagpo pa ako si Pastor Robert talaga. Kasi alam doon sa every Sunday nga kami po ay mag-pray doon. Parang, alam nyo, Brother Abraham, parang siya nagpipigil din sa sarili niya, no? Pati ako, nagpipigil din ako kasi yung mga kasamahan kasi namin doon, mga baguhan. Kapag halimbawa, mag-speaking in tongues na kami, ano kayang masabi ng mga tao nandoon? Kaya sa umpisa pa lang, nagsisimul, para bang napil na namin yung Spirit ng Panginoon. Kaya dahil sa mga prayer namin, maraming nagiging member ngayon doon nga hindi nila alam kung bakit sila nakakarating doon sa simbahan. Ay wala akong ibang pinagdududahan doon, kundi yung prayer lang namin ni Pastor Robert. Na ang Santong Espiritu ang siyang maghipo ng mga kaluluwa na ay yung magpatotoo, sila nga mismo yung nagpatotoo na hindi nila alam bakit daw nakarating sila doon. Kaya iwan ko lang, matagpuan ko pa, parang sobrang power talaga nung si Pastor Robert ang kasama ko. Para bang halos every Sunday talaga na naramdaman ko yung Santong Espiritu. Ako lang nga nagpigil kasi siyempre kung hindi ko pinigil, baka magtaka yung mga tao, nag-speaking tongues ka, hindi naman nila naintindihan. Kaya pinigil ko lang, pag naramdaman ko na lalakad-lakad ako, pati din si Pastor, inano din niya, sinabi niya sa akin na nagpigil na rin din siya. Yun lang po ang aking mai-share sa inyo. Yun, amen. Thank you, Tatay Robert, sa inyong sharing. Yun, kailangan talaga namin yan si Brother Robert talagang yung heart niya and dedication, hindi
talaga natin ano yan, matatawanan. Ano? Salamat po sa inyong pong binahagi, Brother Robert. Ano? Yan. Sino pa po ang nais mag-share or baka meron pong mga questions? Feel free lang po to unmute. Hello po. Yun, sige, Brother Narinig Jasper. niyo po ba ako? Yun. Yes, bro. Share ko lang din po yung dati ko po mentor sa church po namin. So, nung 2020, 2022 po. 2021 po nun. Dumating po siya sa church. Hindi pa masyado gaano ka duwag nung parang pandemic pa rin po nun. Pero nagpapatuloy kami sa pag-service kay Lord. Kahit na napakigpit. Nasa church kami, face to face nun. So, ayun nga po, dumating na yung member ko. Siya po nagturo sa akin ng about sa paano pa lalong lumal sa spiritual. Paano pa mas makilala pa si Lord. Mga times na ayun po, na napakaganda po talaga pag may mentor na mas may mga mali ko na nakikita ng Panginoon, sinasabi sa kanya na nagkamali ako. Kaya po nagpapasalamat din ako sa Lord na dahil binigyan niyo ako ng isang kuya sa church na upang palakasin yung pananampalataya ko sa Panginoon. Ayun nga po, ito nga lang pong mga nakakalungkot nga lang po isipin. Yung dati ko pong mentor ngayon po yan, hindi ko na po siya kasama ngayon. Umalis na po siya ng church. Nag-iba pong para pong umayo na po siya sa iba. Ayun lang po, may share ko po. Yun, thank you, Brother Jasper, sa iyong share, ano? So, pwede ba yun, Brother Roland, yung gano'n, ano? Siyempre, may time na iba-iba yung season. Pwedeng yung mentor mo dati, hindi mo nakasama, tapos may dinadala sa'yo, Lord. Yes. Ganun si Lord, Brother Mike. Actually, ang mentor ay pansinin niyo si Paul. Si Paul ang unang kasama niya, si Barnabas. Tama ba, Brother Mike? Nung nagsisimula siya. Yes, bro. Kasi ang pangalang Barnabas pala sa Bible, Brother Mike? Ano meaning ng Barnabas? Di ba may mga meaning ang lahat ng pangalan sa Bible? Sa Hebrew. Alam niyo ba kung ano meaning ng Barnabas? Dali. Encourager. Kasi ito yung panahon na si Pablo ay nangangailangan ng encouragement. Kasi galing siya sa galing siya sa isang grupo na pumapatay. Tapos biglang itong si Barnabas, i-introduce ka siya ngayon sa 12 disciples as Paul na, hindi Saul. So, may mga mentor ka na ikaw yung panahon na bata ka pa lang sa pananampalataya. I-guide ka niya, pansinin ninyo. Karamihan sa atin, ito yung mentor ko nung una ako nakakilala kay Lord. Maya-maya nung nagmamature ka na, medyo mature na tao na ang ini-encounter mo. Nung medyo tumataas na ang calling mo, 10 taong ka na, medyo matitinding mga pastor na ang nakakasama mo na nagme-mentor sa'yo. Nile-level ni Lord. Pinapakita ni Lord sa'yo kung ano ang kailangan mo. Kung minsan, ang kailangan mo lang talagang makasama yung mga taong hindi magaling sa Bible, pero magaling silang mag-alaga ng tao. Tuloy ka lang, kapatid. Tuloy ka lang, kapatid. Tuloy ka lang, kapatid. Hanggang sa later on, hindi na ganun ang swak sa'yo. Mga tao namang ang hinahanap mo ngayon ay yung mahusay sa hermeneutics, mahusay sa theology. Malaunan, ayaw mo na ng gano'n. Bumabanat ka na ng mga pastoring, church planting. Ganun talaga. Si Paul ganun din. Nagsimula siya ini-encourage lang muna siya. Barnabas. Later on, na-meet niya si Silas. Bandang huli, Brother Mike, siya na yung nagme-mentor.
Ang minentor niya sila John Mark, yung sumulat ng Book of Mark. Minentor niya si Timothy. Ganun talaga ang journey ng buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, darating ang panahon, magme-mentor ka rin. Kaya ang maganda, magpa-mentor ka ng maayos. Magpaalaga ka ng maayos. Darating ang panahon, makakapag-alaga ka rin ng maayos. Kasi kung paano ka lang na-mentor, ganun ka lang din magme-mentor someday. No? Kung humble kang nagpapa-mentor, alam mo, magiging humble kang mag-mentor someday. Kung mayabang ka ring mag-mentor sa susunod. Kaya nga maganda, habang mine-mentor ka pa lang, minomold mo na yung character mo, binabago mo na yung ugali mo. Alam mo, darating ang panahon, maipapasa mo yan. At darating ang panahon, well done, sabi ng Panginoon sa iyo. Naging mahusay kang mentee, magiging mahusay kang mentor. Yun lang, Brother Mike, yung madadagdag ko. Ayan. Amen. Thank you, Brother Roland. So, ayun, may mga ganun palang iba season, iba't nagbabago, napapalitan, pero ang mahalaga, nagpapatuloy, And nababaliktad, ikaw naman yung biglang magiging mentor naman, Yun yung, siguro yung, naman, parang level up, na kung ikaw dati yung mini-mentor, syempre, habang tumatagal, darating din yung time, nagagamitin ka rin ng Lord na mag-mentor sa iba. Yan, sino pa yun? Si Brother Reggie, naka-raisan pala. Sige bro. Brother Reggie, naka-raisan. Share ka bro, hindi ka namin marinig. Sorry, nakamute pala yung headset ko. Kanina pa ako nagkasalita. Magandang gabi po sa mga kagwapuan ni Lord. Naririnig niya po ba ako? Amen po. Amen. Ayun, praise God. Thank you so much po, Brother Amen. Roland, sa mentorship. Patuloy po yung paggamit kay Lord to mentor people. I just want to share lang po yung journey ko sa mentorship. This is very important. I always tell people na magpa-mentor, magpakumbaba, mag-under sa authority ng mga pastors, leaders. Kilala nyo rin naman ako na nagtuturo, nag-mentor. May mga indirect mentorship tayo na tatawag. When we say indirect, ayun yung mga taong sa tingin natin tinuturuan tayo indirectly. For example, sa YouTube, sa mga books na mga binabasa natin. So, mini-mentorship na rin tayo nila, discipleship. Okay, pero indirect. When you say indirect, wala tayong parang di ata sila kayang tanungin kasi nga malayo sila. For example lang, si Derek Rains halimbawa, I love this preacher. Pinapanood ko siya, nakikinig ako sa niya. So, I consider na isa siya sa mga indirect mentors ko. Okay? Mga old pa, no? Okay, yung ilan sa inyo, for sure, si Billy Graham, okay, pagdating sa evangelism, sa gospel, okay, ayun yung mga indirect. Pero yung direct mentorship, ito po yung meron tayong relationship, maupuan natin sila, one chat away. For example po, si Brother Mike, si Brother Roland, si Bishop Abner, okay, o si Brother Reggie, okay, yung mga nag-reach out. Ayun po yung mga direct mentorship. And ito po yung napaka-importante. Kasi marami sa atin, ang dami natin pinapanood sa YouTube, wala tayong direct mentorship. So, kailangan natin to. Number one, siyempre, yung local pastor natin. Pwede rin po tayong kumuha sa mga other churches, pero dapat kilala natin sila. Kagaya ng sinabi ni Brother Roland kanina, kilala dapat natin sila. Huwag agad-agad tayo kukuha ng mga mentors. Baka kasi matalino lang sila, pero hindi talaga sila filled with the Holy Spirit. Walang fruit of the Holy Spirit. So, mayroong effect po sa atin yan. So, share ko lang sa akin, no? Marami akong mga direct mentors. Nung dati kong church, for 6 years, kay yung pastors ko. Kasi lumipat kami ng church ngayon nung kinasal ako. Okay, ayun andyan si Bishop Abner, okay, as one of the mentors pagdating sa church planting, leadership, right? Pag may mga tanong talaga ako, nag-chat ako kay Bishop, nag-open ako, let's say, sa pioneering, church pioneer, church planting, Bishop, tulungan niyo po ako about dito. Alright? About the supernatural, diba? Nag-mentor ako about the supernatural, nagtuturo ako ng prophetic speaking in tongues, pero okay, meron po akong accountable leader doon.
May nag-mentor po sa akin from Life Giver Church. Dalawa po sila. They are head ng Supernatural Ministry Prophetic Intercessor sa Life Giver Church. Kay Bishop Manny po, no? Direct po, talagang as in literally, pag may mga tanong ako, bago ako magturo ng prophetic, bago ako magturo ng mga supernatural, kinoconsult ko sila, pinapacheck ko sa kanila yung mga tinuturo ko. Then, naiiyakan ko rin sila. May times talagang as in, marami nagkikriticize sa akin, dumaan ako sa matinding persecutions. Pag except sa supernatural, right? May mga criticisms doon. Andiyan sila para mag-comfort. Andiyan sila, tawagan nila sa akin bunso, mga ganon. So, ayun yung direct mentorship. Pagdating sa marriage, andiyan si Brother Mike, Sister Marichu, na nag-guide sa amin ni Sister Healy kasi bago pa lang kami as married couple. Andiyan sila, nag-guide sa amin. Okay, lagi ko silang tinatanungan as in, ayan, alam ni Brother Mike yan, nagtatanong ako sa nila about sa baby, about sa ganito. Okay, so, but sa journey ko sa mentorship, hindi lang isa, iba-iba mentors ko, depende sa strength nila. Alright, may mga strength ito, may strength ito, okay, may strength ito. So, mas okay if we are kind of, surrounded by theologians, surrounded by teachers, Bible teachers, surrounded by mentors, discipleship maker, pastors. Pero ano lang, ang disadvantage lang ito is pag naging total, like, parang iniidulo na natin sila, wag natin silang iduluin, okay? Although marami tayong mga mentors, pastors, pero please, wag nating gawing idol, wag nating purihin, o appreciate natin. Pero kasi may mga dangers tayo, like yung iba, pinupuri na nila yung mentor nila, pastor nila, tinataas na nila. Yung pastor ko, napakatindi, napakalupit. Again, we can appreciate them, pero wag naman yung sobra-sobra, no? Kasi pwedeng, pag marami na pupuri sa kanila, as mentor, sabi ko nga, that time, no, may nagsasabi, sabi ko lang sa kanila, hindi naman ako yun. You can do much better than me. So sabi ko sa kanila, at as mentor din po, okay, again, kanina, mentee, so magpaturo po tayo, pag kinorek tayo, masakit, pero gagaling po tayo, mag-transform. So as mentor naman, yung ilan po sa inyo, mentor na po, ilan sa inyo, magiging mentor in the future, makinig po tayo sa mga taong mini-mentor natin. May mga concerns sila, and then, maging good example sa kanila, mahirap maging mentor, at siyempre as mentor, pag dumaan na po tayo dumating na tayo sa point na yon, wag po natin kakalimutan na mentee pa rin tayo. Okay? Kasi may narinig po ako isang pastor, sabi niya, pastor ka na, hindi mo na kailangan mag-training pa kasi pastor ka. No, wala pong katapusan ng pagpapaturo. Although bishop na tayo, although na tayo, pastors, okay? Dapat meron tayong accountable leaders na nag-overseer dati. Kasi doon papasok yung pride pag walang mentorship. Alright? Lastly, sasya mabilis ako magsalita. Dito po, men's mentorship. So very specific po ang ministry ng SFC, men's mentorship. Bakit? Kasi po, ito lalo na sa mga kabataan. Okay? Ang dami nagme-mentorship ng babae sa lalaki. Alright? As in, literally, marami pa akong kilala niyo nakikita. Sabi ko sa kanila, sa FHOP po, pag may nagpapamentor sa akin, kaya Reggie, mentoran mo ako, sabi ko sa kanila, sige, bibigyan kita sa babaeng leader. As in, ang dami nagpapamentor sa akin babae. Okay? Then sabi ko sa kanila, magpa-mentor ka po. Merong isang babae nagpapamentor sa lalaki, nagkagustuhan, nasaktan sa huli. As in, nasaktan. Okay? May iba naman, nauwi sa kasalan. Okay? Pero, again, we need to have kind of, purity and boundaries. Magpa-mentor po tayo, please, sa lalaki. Wag po natin pangarapin magpa-mentor sa babae. Alright? Sa lalaki po talaga. And then, ang turuan po natin is lalaki. Wag po, pag naging mentor na tayo in the future, wag po tayo mag-mentor ng babae. Kung gusto nila magpa-mentor sa atin, sabihin natin sa kanila, sige, ito yung asawa ko. Okay? Yan, ngayon, may asawa na ako, sabi ko sa kanila, okay, si Sister Healy mag-mentor sa'yo ngayon. O kaya makinig ka na lang sa akin pa magtuturo ako sa online. Pero yung, as in, dinadirect ko sila. Sinasabihan ko agad sila, hindi pwede magpa-mentor, hindi kita pwede mentoran na PM by PM, no. So, I lang po gusto kong share sa inyo sa journey ko sa mentorship. Dumaan ako dyan sa kapatid. As in, literal, dumaan ako dyan na nag-mentor ako ng babae nung bata-bata pa ako. Okay. Marami akong mini-mentor sa mga babae.
Okay? May mga nagkagusto sa akin as in. Oo, di ako gwapo na, pero may mga nagkakagusto sa akin, may mga nag-aaway pa mga babae sa church. Ayoko lang ikwento mo. Okay. Pero alam mo yun, kahit di tayo kagwapuhan mga kapatid, okay, hindi matangos yung ilong natin, pero anointed tayo, may talent tayo, okay? Yung mga babae talaga, wala lang babae dito, no? Yung mga babae talaga, okay, based on their feedbacks and experience, okay, mas attracted yung anointed, mas attracted yung, yung kind of, pastor, na posture or gawain. Okay? So, mas mataas yung points nun pag naglilingkod kay Lord. Kaya at least, iwasan po natin mag-mentor ng mga babae. Lalo ni mga kabataan, mapupusok po sila. So, ayun lang po mga kapatid, natatawa ako. Okay. So, ayoko nang isipin yun eh. Brother Mag, Brother Roland, yung may nagkagusto sa akin na 4 na babae kasi minimentor ko sila eh. Wala, nagkakaselos. Okay. Ayun lang po. Ganto sa bawat isa. Yan. Nakakatawa naman, Brother Reggie. Okay. Kakatawa. Ako, ang kinakabahan ko naman, Brother Mike, may magkagusto sa akin na lalaki. Yun. Kinakabahan. Ayun lang. Ayan, ganun talaga. Ayan, minentor lang namin. Ako, si Richelle, na mentor. Ayan, nagkaganyan tuloy. Ito, Brother Mike. Ito, katabi ko. Yung tama yun. Ingat sa mga babae. No? Brother Mike, no? Yes. So, ingat. Sa SFC, bawal yan. Diba, Brother Mike? Lalaki, babae. Praise God. Pwede kong liligawan, ipaalam din sa mentor. Paalam sa mentor. Si Reggie, yan. Nagpaalam yan kay Bishop. Nagpaalam din sa akin. Liligawan si Hayden. Yun ang magagandang example, no? Brother Mike. Yes. Si Richelle, bago ko ligawan, pinaalam ko sa pastor. Yung ganun, para hindi kayo ma-issuean in the future na ako, mini-mentor lang yata yung babae kasi may masamang motibo. Ganun. In the first place, ayusin na ninyo yung mga galawan pagdating sa ganyan kasi masisira ang ministry nyo, ang pangalan ng Panginoon, of course, di ba? Kaya ingat din doon sa ganun pag may mentor ng mga babae o magpa-mentor sa babae. Alam na alam ni Lord ang motibo nyo, kaya ingat din. Ganda nung senior ni Brother Reggie. Nakakatuwa, no? So, ayun, possible talaga yun. Magkakagusto sa iyo ang mga babae. Magulo yun. Pero mas mahirap pagka nagkagusto naman sa inyo, lalaki, no? Brother Mike, mas mahirap. Mas mahirap na problema yata yun, no, Brother Mike? Siguro pag gano'n, siyempre, i-lead mo pa rin sa Panginoon. Pero Bigay pala natin yung kay Pastor Ronnie. Yun yung sasabihin ko, bro, kay Pastor Ronnie. Kasi hindi rin natin alam yung mga pinagdadaanan nun, syempre. Yes. Kailangan din talagang ma-deal yun. Hindi rin natin gino-joke yung mga gano'n. Kasi meron din tayo mga ministry na talagang makakatulong. Yan, sila Pastor Ronnie. Oo. Kakatuwa yung dalawa na yun. Aris ba isa? Brother Aris? Isa. Parang 3 yata sila, bro, eh. Tindi ng mga trans, Pagka meron kayong kilala na yun ang problem, sabihin nyo lang, pakilala natin sa kanila, no? Mga yun, doon sila tinawag naman ng Panginoon, no? Brother Reggie, Brother Mike, sa ganun klase. May ganyan ako experience dati, Brother Roland. Yung mga year 2020, nag-start pa lang FHOP. Marami ring mga parang bagong born again na mga mga gay, no? So, based sa kanila, meron kasi isang leader doon na I think mature na rin. So, sabi niya na struggle din sa kanila yon na pag ang mentor nila ay lalaki, so tendency parang something na syempre kaka-born again lang nila. So, ginawa namin na nag-usap kami at nag-announce kami dati na sino man sa inyo dito yung may identity crisis na lalaki o kaya gay kayo or meron po kayong mag-mentor sa inyo. At syempre, yung mentor nila nag-i-depop kagaya ni Pastor Ronnie, dumaan sa ganun, naunawaan niya yung situation. So, I think the best din yun na may mentor na ganun. Yes. Tama.
Pero walang ganun dito, no? Sa group. Tama ba, Brother Reggie? Wala naman, ano? Oo. Lalaking-lalaki ito. Brother Joel, Christopher, Tatay Robert, Brother Jasper, Brother Pilan. Nako, mga ano to. Pero kung meron lang kayong kilala, merong pag-asa. Merong mga taong na-overcome yun, no? May mga overcome na yun. Kaya nga maganda, magpapamentor ka sa mga taong overcomer. Ayan, isa sa pwede nyo i-take note. Yung need mo na overcome na nila. Paano mong napagdaanan yan? Bakit dati kang bading pero ngayon lalaking-lalaki ka na? Anong nangyari sa iyo? O i-share sa iyo yun, yung experience niya kay Lord, ganito. Ganun lang. Okay, thank you, Brother Reggie. No, next week, Brother Mike, i-announce mo na sa kanila ano ba ang ano natin. Pwede sila makapag-invite. Ayun, kung ano ang paano natin itutuloy itong men's ministry. Siyempre, ang mga itatapik natin dito, maganda yung mga hindi na pag-uusapan sa ibang Bible studies, no? Brother Mike. Yes, Ito bro. magandang pag-usapan dito. Pang men's. Pangalabi lang. Sige. Brother Yan, Reggie. mga kapatid, medyo nag-extend na tayo, at meron pang Ilocano Visayan Bible Study, So, kung wala na pong katanungan or nais pang mag-add, siguro i-reserve na lang din natin kung may mga or pwede rin private message kay Brother Roland kung medyo personal yung mga katanungan about sa mentoring. Baka mamaya kasi nandito pala yung mentor niya kaya nahihiyang magtanong Pero nagustuhan ko yung sinabi ni Brother Reggie kanina, wag gagawing idol ang ang mentor. Ako nga personally, tingin ko maganda yung i-build talaga yung relationship, kumbaga mag-i-spend ka ng time para hindi rin masyadong mataas yung tingin sa'yo. Para, di ba bro, para makapag-open talaga ng Parang kasi, lang, barkada lang, gano'n. yun, parang barkada na. Kasi minsan, sa sobrang taas mo na tingin sa mentor na parang Hindi malayo yung makapag-open. Oo, nahihiyang mag-open ng mga mga minsan ng mga kasalanan. Sino bang mga kasama ko dyan sa church? Christopher, si Pilan. Ano yan? Barkada lang, gano'n. Yes. Nakakapag-open sila, hindi nahihiya. Maganda kasi hindi ka takot sa mentor mo. Ganun. Barkada lang. Yun yung maganda. Kaya nga magandang mabuo relationship. Mentorship. Actually, mahaba yan wala naman tayong time. Tsaka, alam ko naman na na-experience nyo ng lahat. So, salamat sa Panginoon. Natututo din ako. Lahat tayo, Brother Mike ito? Amen. Kasi itong mentorship ay lifetime journey natin, mga kapatid. Lifetime journey ito. Hindi yung naging pastor ka na, ay hindi na ako pwedeng may mentor pa. Walang ganon, no? Yes, bro. Amen. Hanggang kunin tayo ni Lord, kailangan may nagme-mentor sa atin. Kaya nga sabi ko, kung ayaw mong kumuha nun, dapat swak na swak yung naririnig mo sa Holy Spirit. Dapat sigurado ka na doon. Kung talagang ayaw mo na ng tao ang mag-mentor sa'yo. Pero sabi nga ni Brother Simba, ito ba yun, Brother Mike o si Brother Reggie, pwede tayong maging mayabang doon. Parang very proud na sa sarili, no? Wala na kasi mentor sa'yo. Delikado rin yun. Walang ano pa tawag doon, Brother Mike? Wala nang nag-check and balance sa mga decisions mo. Wow. Karakter mo. Delikado yun Delikado. Sige. Tingnan mo yung mga naging kulto, Brother Mike. Kasi wala nang mga nagme-mentor sa kanila Kibuloy, Eli Soriano, yung si Manalo, sila na kasi yung mga nasa top. Kumbaga sa sila na yung sino ba mag-mentor ni Kibuloy? Siya nga yung pipirma ng kaligtasan, di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, mahirap din ang nasa top, delikado, nakakalula, pwede kang gamitin ng kaaway nga. Pansinin mo yun, walang mga mentors, no?
Kaya sila kung ano-ano ang naiisip. Maganda may nagpapaalala. Baka kasi yung iniisip mo, mga doktrina, karakter, na akala mong tamang-tama, ito lang talaga ang tama, mali pala. No? Si Satanas na pala nagme-mentor sa kanya. No? Ang evil spirit na pala. Di ba, Brother Mike? Kaya habang tumataas ang posisyon sa church, sa pamilya, sa barkada, ikaw yung inaasahan, mas lalo ka dapat maging humble. Kaya delikado. Brother Mike, glory to God. Yan. Ayan, mga kapatid, balik tayo next week, ano? At marami pa tayong mga dapat pag-usapan, i-deal, ano? At agahan natin para mas matagal yung natin, sharing, no? Ay, Yan. Brother Abraham, ano ba talagang oras? Ang start natin? 6 po, Tatay Robert. Ay, 6 6. to 8 Oh, sige, po, sige. schedule natin. Sige. Yan, Para salamat po, makapag-prepare naman. Sige po. Salamat, Tatay Robert, sa pag-join, At sabi nyo kanina, matutulog Ay, kayo oh, before 8, pero nakatagal po kailangan kayo, ko rin ito. Kailangan ko rin ito kasi wala na si Pastor Robert. Amen. Very welcome po kayo dito, Tatay Robert. And looking forward din po kaming matuto sa inyo. Dahil sa experience nyo, alam namin marami po kaming kapupulutan ng aral, See you po next week ulit. Oo. Sige. Ay, Pastor Robert, pwede po ba kayong mag-closing prayer? O sige. Yan. Hindi lang ganong mahaba.